transactions nina Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio ang na-flag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Lumabas yan sa pagdinig sa Kamara tungkol sa impeachment complaints laban sa bise. Napawaw naman ang ilang mambabatas nang lumabas na walang dineklarang bank deposits o cash on hand ang bise sa kanyang SALN noong 2019 hanggang 2024. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Pops J, hindi nagsisinungaling ang numero. Yan ang iginiit ni House Justice Committee Chairperson Juvie Luistro sa pagtatalakay ng komite ng sinasabing unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte at ng asawang si Attorney Mans Carpio sa pagdinig ngayong araw. Sa hearing tungkol sa impeachment complaints laban sa bise, inilahad ng Anti-Money Laundering Council na mayroong kabuuang 6.7 billion pesos na halaga sa flag transaction sa mga bangko ni Duterte at Carpio. Umabot sa 630 covered transactions at 33 suspicious transactions ang naiulat sa mag-asawa mula 2006 hanggang 2025. Kapag sinabing covered transactions, ito yung mga transaksyon na may higit 500,000 pisong ipinasok sa bangko sa loob ng isang araw. Habang ang suspicious transactions naman ay kaugnay ng mga kaduda-duda at kahina-hinalang pagpasok at paglabas ng pera sa accounts ng dalawa. Hindi rin ito tumutugma sa idineklarang net worth ng bise. Halimbawa, noong 2009, idineklara sa SALN ni VP Sara ang 18.28 million pesos na net worth at 2.8 million cash on hand at in bank. Pero ayon sa AMLAC, base sa datos, may pumasok na 704.9 million pesos na halaga ng transaksyon, higit na mas malaki sa nakapaloob sa SALN ni Duterte. Sa pag-uulat naman ng Office of the Ombudsman Central Records Division, wala na rin umanong cash declaration na ginawa ang bise simula 2019 hanggang 2025. Ang non-declaration ito ay nagkakahulugang mayroong failure to file o posibilidad na misdeclaration of assets na lumalaban sa batas. Pops J, tuloy-tuloy pa nga rin ang talakayan ng House Justice Committee ngayong araw at kasama natin ngayon ay si former Senator Sonny Trillanes. Maya-maya naman ay aantabayanan natin ang magiging talakayan ng komite kasama naman ang Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission kaugnay naman ng tax records ng mag-asawa. Pops J? Amy, balikan natin yung sinabi ng AMLAC. Covered transactions ang karamihan na sa laman ng kanilang report. Paano kung may mga transaksyong hindi umabot ng 500,000 pesos? Kanina, Pops J, yan nga din yung naging katanungan ni ACT Chair's Party List Representative Antonio Tino dito sa AMLAC. Kung 499,000 pesos daw ang i-withdraw nitong ni Vice President Sara Duterte, mapa-flag daw ba yun bilang covered transaction? Ang sagot naman ng AMLAC dyan ay suspicious transaction yan, lalo na kung mayroong pattern na nangyayari. Nakita rin kasi kanina, Pops J, doon sa document na ipiniresenta mismo ng AMLAC na mayroong transaction na nakapaloob na 29 times itong si Vice President Sara Duterte na nag-withdraw ng ₱1 sa bangko. So yun yung mga halimbawa mismo ng mga suspicious transactions na nangyayari doon nga sa bank accounts ni VP Sara, pati na rin ni Attorney Mans Carpio. Amy, naipaliwanag ba yung undetermined inflow and outflow transactions na higit 791 million pesos? Yes, Pops J, kanina doon sa Maritil, nakita natin meron ng inflow, ibig sabihin yung pagpasok ng pera mismo doon sa bangko ni Vice President Sara Duterte at yung outflow. Pero nakikita rin doon na may around 791 million pesos na undetermined. Ibig sabihin lang naman daw niyan ay hindi pa na-analyze mismo ng AMLAC kung ito nga ba ay inflow o outflow. So kinakailangan pa nila itong masuriin para masigurado kung pumasok nga ba o lumabas itong 791 million pesos sa bangko ni Vice President Sara Duterte. Amy, paano malalaman kung kanino o saan ginamit ang pera sa mga transaksyong ito? Actually, Pops J, doon sa report din na naipakita mismo ng AMLAC, makikita naman kung saan nga o yung rason kung bakit nga may outflow or kaya inflow ng pera doon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Pero ang tinitingnan talaga nila ay yung transaction nga, may nakalagay lang doon na mga halimbawa katulad na nga lang ng mga credit memos, cash deposits na isinasagawa ni Vice President Sara Duterte at nafa-flag nga daw itong mga transaction na ito bilang suspicious o kaya
covered dahil nga din sa malalaking amounts na naipapasok at nailalabas mismo doon sa bangko ni Vice President Sara Duterte. Pero yung mga detalye tungkol dyan, Pops J, malamang sa malamang ay madidiskusyonan na or matatalakay na kung sakaling tumaas din ito mismo sa Senate impeachment court. Pops J. Amy, ano naman ang naging laman ng inilahad ni former Senator Trillanes? Ngayon nga, Pops J, nagsasalita pa rin no at naririnig pa rin natin mismo yung panig ni former Senator Sonny Trillanes. At kanina, narinig na natin, no, isa nga sa mga sinabi niya dito ay meron daw natatanggap si Vice President Sara Duterte, maging ang kanyang pamilya, kabilang si former President Rodrigo Duterte, na around 181.6 million pesos na allegedly naman no, ay drug money na nakuha nila sa drug-linked personality na si Samuel Uy. At bukod pa dyan, meron din siyang nailabas no, na dokumento at nakapaloob din mismo sa kanyang salaysay na ibinahagi dito mismo sa House Justice Committee na meron nga daw 2.4 billion pesos na transactions kaugnay dito kay Vice President Sara Duterte simula 2003 hanggang 2016. So kung titingnan din natin, no, Pops J, yung magiging total niyan, malaki-laki yung naging transactions din, yung mga covered transactions or large transactions nitong ni VP Sara simula 2016 onwards hanggang ngayon 2025 dahil 6.7 billion na nga yung naging report ng AMLAC at 2.4 billion nila yung nailabas at naipasok na pera sa bangko ni VP Sara simula 2003 hanggang 2016. Okay, Amy, sa lahat ng ito, may sagot na ba ang kampo ng bise? Actually, Pops J, sa ngayon wala pa tayong naririnig mismo sa panig naman ni Vice President Sara Duterte. Pero ang mariingi ginigiit nga rin no, ng House Justice Committee rito ay sanang araw ay magpakita na nga si Vice President Sara Duterte dito dahil ito daw yung proper forum para mapag-usapan at mabigyang eksplanasyon lahat nga ng mga alegasyon na nakapaloob dun sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at ine-expect nga nila na sana nga ay kahit kinatawan lamang pero so far nung narinig din natin at nung nakapanayam natin last week itong si Attorney Michael Powa din na siyang former DepEd speaker nga ay nasabi niya na walang a-attend na kinatawan ni Vice President Sara Duterte. Malamang sa malamang din, Pops J, abangan natin yung magiging press statement ulit ni Vice President Sara Duterte sa mangyayaring na kaganapan dito mismo sa House Justice Committee. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.